sa kabila ng lahat ng ating pong nagdadaanan, ay magpapatuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Dahil ang ating pong Diyos ay Diyos sa lahat ng oras. Tayo po ay manalangin, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. At tunay o Diyos na nagpupuri, nagpapasalamat kami na sa oras na ito, O Diyos. Kami ay patuloy na makakapakinig ng inyo pong mga salita, O Lord God. Father, we thank you so much for your protection, for always being there, Panginoon, with us, O Lord God. Comfort in us, Lord God, that you will never leave us, nor forsake us, God. You will always be there, Panginoon, para po, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Thank you so much. Sa inyo po kami nananalig, Panginoon, sa inyong kalakasan at sa aming pong pag-aaral, Lord. Patuloy na mag-manifest ang inyong pong kalooban at tunay, Ama, na matanggap namin ang inyong salita, Lord God, as your encouragement, as your rebuke, as your discipline, Panginoon, whatever purpose, Lord God, na nais ninyo, Panginoon, na marinig ang inyong pong mga salita sa gabi nito. Thank you so much, Lord. We pray this in Jesus' name and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan. So, tayo po mga kapatid ay mag-aaral. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro po ng Mark. Restart natin ang computer. Sa libro po ng Mark chapter 11 from verse 1 to 11. So yun, we are still studying, no? So yung libro ng Mark is 16 chapters, no? At nasa chapter 11 po tayo. Nandito na po tayo sa entry ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. At hindi na po siya babalik sa Galilee, sa Capernaum, before He died and rose again. Sa kanya pong pagkabuhay na muli, saka po siya babalik sa Galilee and sa kanyang mga disciple. So, at dito po sa ating pag-aaral ng mga kapatid, binigyan po natin ito ng title na Hosanna. Sana, or it means save or save now. Ang meaning po ng Hosanna. O, kasi ito po yung makikita natin that they are going to shout to the Lord. You know? At sabi po dito sa Mark chapter 11 verse 1, nang narating ni na Jesus ang mga bayan ng Bethphage at Bethania, malapit sa may bundok ng Olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pupunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasakyan ninyo man. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Verse 3, basahin po muna natin lahat. Sabi dito, kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad. Kahit lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon. Bakit ninyo kinakalagan yan? Sumagot sila, gaya ng bilin ni Jesus, at hinayaan silang umalis. Hinala nila kay Jesus ang batang asno. Matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal at sumakay si Jesus, marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Samantalang ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, purihin ang Diyos, pinagpalang dumarating sa pangalan ng Panginoon, pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betania na kasama ang 12. So, dito po sa mga araw na to, nakita po natin that
sila po ay 12 pa rin. Kasama pa rin po nila si Judas sa mga panahon na to. So up to the last day ng Panginoon, but before He was crucified, ay kasama po si Judas. Kumbaga, there are many chance na binigay po kay Judas ang Panginoon, no, upang siya po ay makarealize, no? And even after he did those things na pagkakanulo sa Panginoon Jesus, may pag-asa pa rin po siya, no? So yun lamang po ang naalala lamang po natin tungkol kay Judas, no, na we are always given by the Lord a chance na magbalik loob. So sa atin pong nabasa from verse 1, nakita natin mga kapatid na sa kanilang paglalakbay sa mga una nating pinag-aralan, napapunta na sila sa Jerusalem. And usually si Jesus, before He enters Jerusalem, ay dumadaan po siya sa Mount of Olives. Doon po sila nagpapahinga, at especially in the place of Bethany or sa Betania na nabanggit po dito. Isang lugar kung saan nakatira si Maria, sino pa? Si Martha and si Lazarus, no? Yung kanyang mga kaibigan na taga Betania. Doon po sila nagpapahinga bago po sila pumunta sa Jerusalem. And usually, pagka yung mga tao din from the northern part of Israel, doon po yung talagang pahingahan nila before they enter Jerusalem. So ang ginagawa po nila from Mount of Olives, bumababa sila papuntang Kidron Valley. Kung sino po yung naka-experience no, na bumaba po tayo at umakyat tayo doon sa bundok ng Jerusalem mismo, no, kung saan po yung templo, ay ganun ang ginagawa nila kasi doon sa Kidron Valley before they went up or they go up doon sa sa mismong templo, mayroon doon isang tinatawag po na mikbe na malaki, yung pool of Siloam. So inuhugasan nila yung kanilang mga sarili before they enter the temple. So yun yung kanilang ginagawa. Mula sa Mount of Olives, bumababa, pumupunta sa mikbe at pumupunta sa templo. Kasi dapat ang mga pumupunta sa templo, kailangan malinis po sila. So naliligo po sila doon sa mikbe na spiritually, ito po ay kanila pong, parang sa kanila, ito po ay talagang maglilinis sa kanila. Hindi lang basta yung naligo lang sila sa bahay. Kaya tama din si Sister Jen, nalala ko siya na sabi niya na, hindi po pwedeng hindi tayo maligo kung magsisimba tayo. Kasi magsisimba tayo, dapat maligo. So, ganun po yung mga ginagawa noon ng mga kalalakihang pumupunta sa templo. Naliligo po sila sa mikve before they enter the temple. So, ganun ang ginawa po ng Panginoong Jesus dito, na nakita po natin, no, na nung papalapit na sila sa Jerusalem, ay may inutusan siyang 2 disciple, at sinabi niya na pumunta sa isang bahay, at sabi niya, pagpasok nyo sa mismong Jerusalem, sabi niya, ay may makikita kayong batang asno. Sabi ni Matthew, dito po sa Matthew 21 verse 2, sabi niya dito yung utos niya, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga yon at dalhin sa akin. So yung asno pala, mga kapatid, ay hindi siya mag-isa na pumunta kay Jesus or dinala kay Jesus. Kasama niya yung kanyang nanay. So yung asno na sinakyan ni Jesus ay baby donkey pa. So ang sinakyan po niya, no, papunta po sa Jerusalem ay isa pong bata or paano tawag ng bisero or parang binata, teenager na donkey, no, na sinakyan ni Jesus. At according to what we've read, wala pa pong nakakasakay doon na kahit na sino. So siya yung una, called, in English, or fall. F-O-A-L ang spelling, no? Yun yung sinakyan ni Jesus. So it is also yung pagpapakita po ng purity ng isang hayop, no? Kasi ang Panginoong Jesus or ang Diyos mismo, He required even the offering na mga firstborn, na mga offering, no? At dapat hindi po
matandang mga hayop ang ino-offer, no? At walang kapansanan. So, we can conclude na itong batang asno na to ay wala talaga siyang wala siyang kapansanan. At ang nakakatuwa mga kapatid, Jesus knew that there is a donkey there with the mother, no, na kasama. At pwede kasing hindi pa itong donkey na ito natitrain, kaya kasama yung nanay ng donkey para dalhin sa Panginoong Jesus at sakyan ng Panginoong Jesus, no? So kumbaga parang sinasabi, huwag kang mag-alala anak, ang Panginoon yan. So we can say this, the power of the Lord, yung kanya pong pagiging sovereign above all the things, no? Kasi yung mga hayop, kahit yung mga hayop makikita natin that there is sovereignty yung ating Panginoon. Talagang ang lahat ng creature ay sumusunod sa Diyos. Kahit yung mga hayop na ganito, at sa ating pag-aaral sa Book of Psalms, nakita po natin na kahit yung lahat ng creation, it displays the majesty of the Lord, the sovereignty of God, the power of the Lord, no? Yung kanya pong kadakilaan, nakikita po natin sa kanyang creation. And they submit to God. They are willing to always praise the Lord, no? Kahit nga sabi natin, yung mga dahon ng mga halaman ay nagpupuri sa Panginoon. So yan po yung nakita nila. At sabi nga dito na sa verse 3, kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya. Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan, nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagan yan? So nakita natin mga kapatid, as the Lord says, nangyari po yung mga bagay na ito, at yung makikita natin that it is yung pong kanya pong pagiging omniscient. Alam niya, at sabi pa niya, pwede naman kasing, halimbawa, nakita ni Jesus yun ng ibang panahon, yung asno, no, yung asno na nandun, yung may-ari ay nasa mismong pagpasok sa Jerusalem. Pero pwedeng inilipat yun sa ibang lugar. Pero, ang sinabi ng Panginoong Jesus, may makikita kayong asno doon na nakatali at kakalagan nyo yun. No? At may magtatanong sa inyo at ganito ang isasagot ninyo. So usually talaga may nagtatanong, pero yung pagpapaliwanag ng Panginoong Jesus sa kanila kung paano yung way ng pagtatanong ay ganun nga yung nangyari. Siguro sabi ng mga disciple na inutusan niya, grabe no, alam talaga niya. So sa kanila pong pag-aaral, no, sa Panginoong Jesus ay nakikita nila yung mga power ng God, pero hindi po ito talaga nag-empower sa kanila or nag-encourage sa kanila na talagang maniwala sa Panginoong Jesus. So mga kapatid, yung Panginoong Jesus, although sinasabi po niya sa mga disciple niya na you have to learn, ilang taon na ba tayong magkakasama, no? Matagal na tayong magkakasama hanggang ngayon, hindi pa kayo natututo, pero nakita po natin that these disciples were willing to offer their lives for the service to God, no? So nakita natin yon. At yung sabi po dito sa Matthew 21 verse 4 to 5, yung pagsakay niya sa donkey mga kapatid is katuparan ang sinabi po sa libro ng mga propeta, no? Or specifically si propetang Sekaraya at si Daniel. Pero babasahin po natin yung kay Sekaraya muna dito sa kung paano ito sinulat ni Matthew, and then in the book of Sekaraya. Sabi dito, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Sekaraya 9:9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. So nakita natin na yung sinulat ni Matthew and yung sinulat po ni Sekaraya, it confirms bakit ni Jesus
sasakyan yung isang asno papasok ng Jerusalem, no? He was fulfilling the prophecy about his coming to Jerusalem before he is crucified. So nakita natin, it is said here, mga kapatid, na isa siyang hari. Pero di ba, ang asno, ano po bang sinasakyan ng mga hari? Asno po ba? O kabayo? yung asno kasi, para lang yun sa mga mahihirap. Diba? Pero nakita natin, when the Lord came in His birth, di ba? Ano pong sinakyan ni Mary? Asno, papunta sa Bethlehem kung saan siya ipapanganak. At nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, dito lang natin siya makikitang nakasakay maliban sa bangka, di ba? Dito lang natin siya makikitang nakasakay, hindi po tayo nakabasa, ewan ko kung may nabasa kayong sumakay siya sa camel, pero dito lang natin siya makikitang nakasakay sa isang sasakyan na papunta ng Jerusalem, at ito ay asno, to fulfill the prophecy as according to the book of Zechariah and other prophets, no? At sabi dito, pupunta siya sa Sion, ito po isang propeta, at sabi dito, puno siya ng kapalkong babaan. Hindi pa talaga yung asno na asno, kundi yung mismong bata na donkey ang kanya pong sinakyan. Puno siya ng pagpapakumbaba. Kasi sabi nga ni Jesus, di ba sabi niya, I came not to be served, but to serve. Di ba? And to die for the sins of many. So yun po yung kanyang purpose, mga kapatid, in His first coming, to serve the people, to serve His creation. At talagang, alam nyo yun, I can't see anyone na talagang isang hari, isang yung dignified na tao, na ibababa niya ang sarili niya para sa mga tao or sa mamamayan, no? Wala pong ganito. Minsan po we can see politics or politician na ginagawa po nila ito before ng election. Di ba? Minsan magbubuhat sila ng sako ng palay or whatever na ginagawa po nila. Di ba? O di kaya maliligo sila, magta-traffic, magiging traffic enforcer, kakain sa mga tao na kumakain sa labas. Di ba? Kasi yung mga doon sa mga mahihirap na lugar, especially sa Manila, kasi di ba mainit sa loob ng bahay, so kumakain po sila sa labas ng bahay nila. So, yun na yung kain sa labas, di po ba? So, nakikisalo po yung mga politician doon. Makikita natin sila na sumasalo, di ba, sa mga kainan na ganon. Pero, hindi po sila talaga nagpapatuloy sa ganon. But the Lord, no? He really demonstrate His humbleness. All throughout the 3 years that He said that He was here, He served the people. Diba? He gave them food, He taught the people, He healed them. Hindi po niya sinabi na paglingkuran niyo ako. Diba? Lagi po ang Panginoong Jesus ay nagbibigay ng kanyang panahon upang siya po ay maglingkod nung siya po ay pumunta dito sa lupa. In the first na kanyang pagpunta, that is His purpose, to serve the people, to give us the salvation. No, so because only through the suffering of a perfect sacrifice ay doon lamang po tayo maliligtas. Wala na pong iba, no? Kasi from the point that the Lord gave them the law, sa panahon ng Passover, ino-offer nila yung maraming mga hayop, no, lamb. As according to history, no, yung pong mga isinulat ng mga scholars na nag-o-offer sila ng marami, more than thousands, no, ilang thousand na mga sheep sa araw na yon. No, at ito po ang ginagawa. Just imagine, ang dami ng trabaho ng mga priest, ng mga Levites ng unang panahon, kasi hindi naman po pwedeng hindi sila yung gumawa nun. Sila po yung gumagawa nun. No, so, napakahirap nun na yung way on how they are going to really give yung pong parang demonstration ng kanilang kaligtasan or maglagay lang ng plaster, no?
band-aid lang yun, bandage lang. Hindi talaga siya nagbibigay ng kapatawaran sa tao. No? So it is only to remind them that nothing except the pure and the sacrifice of the Savior ang magbibigay sa kanila ng totoong salvation. No? At sabi nga dito sa verse 7, dinala nila kay Jesus ang batang asno matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal ay sumakay si Jesus. At marami, sabi ito, ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng mga dahong sama ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. So yung mga kapatid, yung balabal sa isang tao noong unang panahon, it is their, isa yun sa possession na mahalaga sa kanila. No? Kaya noong mga panahon na yon, even yung mga mahihirap, meron po silang balabal. Kasi it is their protection against the sun, at yung mga sunstorm, tapos yung lamig. Kasi diba, sa disyerto, kahit mainit sa araw, paggabi malamig. So they have that for protection. At mahalaga yun sa kanila. Pero ito po ay yung nagsisignify ng kanila pong personality, ng kanilang buhay. So if you are going to put that, tapos dadaanan ito ng donkey na sinasakyan ng Panginoong Jesus, it means that you are telling, sinasabi mo, no, na okay, you can step on me. Parang ikaw naman ngayon ang nagde-demonstrate ng iyong kapakumbabaan doon sa king na wini-welcome mo, doon sa king na dumadaan doon. So ikaw ngayon ang nagde-demonstrate noon, no? At yun po ang ginawa ng mga tao, marami sa kanila. At yung mga dahon, yung mga sanga, yung mga palm, no? Mayroon tayong sineselebrate na Palm Monday ba yun? Sunday. Sunday. Palm Sunday talaga. No? So, ito po, no? Kasi, sabi nga ni Pastor MacArthur, sabi niya, Monday daw yun, hindi Sunday. Kasi kung bibilangin mo, Monday siya. Pero ang nakasanayan natin, Sunday kasi from the Palm Sunday, kung kailan nangyari itong pagpasok niya, at saka yung sinasabi kasi first day of the week, 6 days after that, na-crucify siya sa cross. So Friday siya na-crucify. So bilangin po natin. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So maybe it is Sunday. So yun. Yun po ito naman po ay nagwe-welcome sila ng mga ng mga yung pong pag nagpupuri sila, ito po ay nagsisignify ng joy, no, yung kanila pong pagdala ng mga palaspas. Ang sinasabi dito, hindi lamang po siya palaspas, kundi yung pong mga dahon, mga sanga, kung ano yung mahanap nila sa daanan. Yun po yung kanilang i-welcomes kay Jesus. So these things were done also to David, to King David. Si King David sumakay ng donkey. No, it was also done to King Solomon. Sumakay sila ng donkey at welcome din sila, lalo na si King David, ng ganitong klaseng pag-welcome. At nakakatuwa mga kapatid, kasi ang sigaw dito ng mga tao na nasa unahan at nasa likuran, sabi dito, ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, purihin ang Diyos, or Hosanna. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. So yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sinasabi nila na ay itatatag ng Panginoon ang kaharian niya, no? At ang sinasabi nila, kaharian ng ating amang si David. Pwede naman sabihin nilang kay Moises or kay Abraham, no? Kasi si Abraham ang pinanggalingan ng kay Abraham talaga ibinigay yung mga promise, no, bago dumating kay Jesus. Pero bakit si David? Because it was a promise to David by God na sinabi ng Diyos, no, na yung kingdom mo hindi matatapos. Your kingdom will never end. Yun ang gift ko sa iyo, David, that your kingdom will never end. Nasabi nga ni David na, grabe Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa mga ganon. Pero, di ba si David, ang
siya po yung lolo, great-great-great-grandfather ni Jesus. No? Sa kanya po, si Jesus nanggaling. Ito po ay pagtupad din sa propesiya na kay David manggagaling ang Messiah. So if they are going to shout about these things, they are telling that He is the Savior, that He is the Messiah. Kaya sumisigaw po sila ng Hosanna. Hosanna, Hosanna, itatatag na ng Diyos ang kaharian ni David. So, pero ang mga nasa isip ng mga tao, mga kapatid, hindi yung kaharian na sinasabi ni Jesus. Hindi nila, perhaps some of them here or most of them here don't know na si Jesus ay mapapako sa krus. No? They are not aware. No? Kasi most of them, kahit sumisigaw, alam niyo yun, naranasan niyo na po ba yung sumigaw kayo na nakisigaw lang kayo? Kasi yun yung sinasabi ng iba. Actually, yung movie nito may ganon. Nandyan na daw, I think in the book of Luke. Sabi, sino ba yun? Sino yung pumapasok na yun? Tapos sabi ganon, si Jesus yan. No? Hindi nila kilala. At yung iba nakisigaw na lang din. Nakisigaw na lang. But it is a proclamation of the kingdom of the Messiah. Yung sinasabi ko dito. At sabi dito, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan. So, nakakatuwa lang no, na sabi nila, Lord, you are going to save. Siguro kung sa panahon na to, mayroong kagaya ni Jesus. Sa panahon na to mismo, no, siguro maraming tao na kung mauunawaan nila ay sisigaw na itatag nyo na po yung kingdom nyo. Kasi di ba may gera, may gera sa Iran at Israel. And gusto po natin ng tagapagligtas. Gusto natin ng somebody who is powerful, who can defeat Iran para matapos na ang lahat ng to. Kasi nakakakaba. Hindi lang tayo hindi nakakatulog, hindi rin po tayo nakakakain ng maayos kasi kailangan tumakbo sa shelter. At, di ba, nakakapagod din yun. Patakbo-takbo sa shelter. Nakakapagod. Hindi tayo nare-relax, mga kapatid. At kaya hindi tayo nag-instrument para marinig natin kung magsirena. So, it's not because we are afraid. Natatakot tayo but we trust in God. We depend on God. At it's not because na takot talaga tayo kaya hindi tayo nag-instrument at kailangan nating marinig yung sirena. Kundi wisdom yan that comes from the Lord. Hindi naman sinabi ng Diyos na magpakamatay kayo, di ba? Hindi niya yung sinabi. Sinabi niya na ingatan niyo yung mga sarili. Tinuturuan tayo ingatan yung ating kalusugan, no? Tinuturuan tayo ng Lord at pinapaalala niya sa atin na iniingatan niya tayo. Tapos tayo, bara-bara lang. Siyempre hindi, di ba? Dapat matutulin tayo kung paano mag-ingat. So we are here. Yung tayo po ay mga mapagtagumpay. Nandito po tayo sa church, no, sa sanctuary. At magpapatuloy sa pagsamba sa Panginoon. But we believe that God will protect us. And if there is something no, na mangyayari, tayo po ay, syempre, magtatago tayo sa safety na place na kung saan sinasabi po ng government ng Israel na safe na place. So, sabi ko dito sa verse 11, mga kapatid, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng mga bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Bethania na kasama ang 12. So, nung pumunta siya sa Jerusalem, mga kapatid, sa templo, hindi lang niya basta inisyoso yung loob ng templo. As according to Matthew, sabi dito, Matthew 21:12-17, sabi dito, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. So, magtataka tayo bakit may ganito doon, may palengke sa templo. Kasi araw ng Passover. So, kailangan nila ng offering. So, may nagtitinda doon ng hayop dahil kung halimbawa magdadala tayo ng hayop, kahit galing lang sa Kiryat Ata, medyo malayo, magagasgasan na yung hayop.
Hindi pwedeng magasgasan, hindi pwedeng may sakit, hindi pwedeng magkasakit ang hayop. Kaya ang ginagawa ng mga tao, bumibili sila ng hayop sa templo mismo kasi pagdating sa templo kasi kung may dala-dala kang hayop, pagdating sa templo, i-examinin yun ng mga pare. At kung mayroong konting kapintasan, sasabihin nila ay hindi pwede, reject yan. So sayang. Kaya doon na sila sa templo bumibili para yung mga pare ang nagbebenta nun, sigurado na, di ba, na i-approve ng mga pare. So ano din yun? Politics din. Negosyo, scam. Noong mga panahon na yun. So isa yun sa kanilang ginagawa. At ang ayaw ni Jesus, ginawa na nilang palengke ang templo ng God. No? Kaya siya po nagalit. Bakit may nagpapalit ng mga pera? Kasi di ba may mga galing ng Persia or Iran, no? Galing ng Syria, galing ng mga iba-ibang lugar, Ethiopia at mga iba pang lugar na pumupunta sa Israel. At ang dala nila peso, for example, tayo galing Pilipinas, dala natin peso, ipapalit nila ng pera dito, or di kaya yung pera ng templo para makabili sila. Kasi may temple money, iba ang pera nila para makabili sila ng i-offer nila sa templo. O para din makapag-offer sila ng temple tax. No? So, nagpapalit po sila ng pera. So, ganun po yung ginagawa po nila, mga kapatid. At sabi dito, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang batang sumisigaw sa loob ng templo, purihin ang anak ni David. 16, sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. So nakita po natin, mga kapatid, nung pumasok siya, marami pa siyang ginawa sa templo. Marami pa siyang pinagaling sa templo. No, na mga nandun at binigyan niya ng kagalingan. Nagturo pa siya. No? Alam ni Jesus na mapocrucify siya. Within that week, he will be crucified. Pero ano pong ginawa niya? Hindi siya tumigil, mga kapatid. So, tayo may mga circumstances sa buhay natin na pwede tayong magsabi na pagod ako, Lord, eh. Diba? O natatakot ako, Lord, eh. Kaya may reason ako kaya hindi ako magsisimba. Pero alam niyo yun, mga kapatid, kung kaya nating mamalengke sa mga employer natin, kaya din nating magsimba. Di ba? Kasi para walang yun. And ang kabutihan naman, may alarm naman eh. And we know that this place, malapit lang tayo sa Carmelis, if ever there will be alarm, pupunta po tayo doon. Kasi hindi na po tayo pwedeng dyan lang tayo sa CR. Dahil ibang klase po yung kanilang mga bomba. So, mag-iingat po tayo at naway patuloy natin piliin ang mag-lingkod sa Panginoon. Whatever happens. Kasi alam naman natin, mga kapatid, hindi dahil pakawala tayo, kundi alam naman natin na ang buhay po natin, ang pinakamahalaga sa lahat ay uunahin natin ang pagpapalakas sa ating spiritual na buhay. Para hindi tayo mag-fail, hindi tayo mag-drift into temptation to be away from the Lord. So, sa pahayag or Revelation 19, ito po yung last verse po natin. Sabi po dito sa Revelations 19:11 to 15, ito yung pagbalik ng Panginoong Jesus. No? Sabi dito, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. So kanina, di ba, ang ating pinag-uusapan nung pumasok siya sa Jerusalem, donkey. Papasok ulit siya sa Jerusalem in his second coming, ang kanyang sasakyan ay kabayong puti. Sabi dito, ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. So he is coming, sa second coming, mga kapatid,
upang makipagdigma at humatol. He is coming, sabi dito, tapat siyang humatol at makikipagdigma siya against the coalition of many nations. No? Na nangyayari, nakikita po natin ngayon yung mga konti-konting pagkakampihan nila. Darating ang panahon, ang Iran kakampihan ng Turkey, no? Kakampihan ng Russia, at just imagine, tapos kung kumampi pa dyan ang China, di ang lakas-lakas na nila. So, darating ang panahon na hindi kakayanin ng Israel. Talaga, no matter how they wanted, kahit gaano pang technology meron sila, darating ang Panginoong Jesus upang sila ipagtanggol. Napakasarap talagang mahalin ng Diyos. Dahil siya po yung nagtatanggol sa atin. Hindi po ba? Sabi dito, tinatawag na tapat ito sapagkat matuwid siya pumatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Grabe, hindi lang isa, kundi marami. Sabi dito nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. So mayroon siyang pangalan na hindi alam ng mga mananampalataya. Kahit tayo hindi natin alam, siya lamang nakakaalam ng kahulugan. At sabi dito, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Grabe nung yung mga army, mga angels with, hindi yun naka-wings. Yung parang ang na-imagine natin na mga anghel, may mga pakpak talaga sila kagaya ni Michael at ni Gabriel, no? Ini-imagine natin na parang yung mga maliliit na angel na binibili nating mga figurine, no? Yung mga pakpak, pero pupunta sila dito, sakay sila ng kabayo, no? At puti yung kanilang damit. Talagang grabe yung entourage ng Panginoong Jesus. Grabe yung makakita po natin pagdating niya. At sabi dito, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Kasi di ba, sabi niya dito, siya po ay tinatawag na salita ng Diyos. So, from His mouth, He will just pronounce at lahat ng mga kalaban ay magagapi. Sabi nito, mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So itong ating hinihintay mga kapatid, who will come and save us. Diba? Ang ating Panginoong Jesus. So nakakatuwa lang na itong ating Diyos, sabi niya doon sa ating pagbubulay sa ating pong communion, na babalik siya. Babalik siya at magkakaroon po tayo ng celebration with Him. So kung nag-desire tayo ng pinaka-engranding party, it will happen with the Lord. No? Ang Panginoong Jesus ang ating kasama. Basahin po natin yung para pangwakas, no? Tayo po ay tumayo. At basahin po natin sa English. Dito pa ay ID naman. Psalms 121. Basahin po natin ng malakas. Mga kapatid, sabayan niyo po ako. Psalms 121 from verse 1 to 8. Ano ba na? Yeah. Psalms 121. 121. Ayan. So, sabayan po ninyo ako. A song of accents. Sabi ito, I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord. Sabayan niyo po ako. The maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now
Tandaan po natin mga kapatid, hindi siya natutulog na Diyos. Ang Diyos ng Israel ay Diyos natin. At sabi niya, He is going to watch over us both now and forevermore. So lahat ng panahon, siya po ang ating pong maaasahan. At tayo po ay manalangin. O Diyos, pinupuri ka po namin, Panginoon. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin, O Diyos. Truly, Lord, kayo na Diyos ng Israel, who never sleeps or slumbers. So, Lord God, kayo po yung Diyos na tunay nga pong nagmamahal sa amin. Diyos, nagbigay sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Pinupuri ka po namin, O God. Salamat po sa amin pong napag-aralan sa gabing to, na nire-remind niyo po kami, Panginoon, na tunay nga pong ang Panginoong Jesus ang nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay iligtas. The one, your beloved Son, Lord, the one whom you sent, O Lord God, to give us the salvation. Thank you for your love, God. At tunay nga pong patuloy kami mananalig sa inyo, Ama. Ano man po, Panginoon, ang mangyayari, patuloy naman na kayo ang aming pag-asa, Lord God. Lord, help us, Lord, strengthen us, Panginoon. Continue to give us wisdom, Lord God, from your word, Panginoon, upang maging kalakasan namin, Lord God. And help us, Lord God, to be an encouragement and to encourage others also, Panginoon, na nanghihina, Lord God, sa kanila pong buhay spiritual. Lord, thank you so much for reminding us that you will watch over us both now and forevermore, Panginoon. Ang tunay nga po, Ama, na nilalapit po namin, Lord, ang sitwasyon sa mga panahong ito, O Diyos, dito sa Israel. Dalangin po namin, O Diyos, na tunay na kayo ang mag-intervene sa mga nangyayari dito, Lord God. Father, we cannot do anything. We are not an influential people, Panginoon. Ngunit kayo ay aming Diyos. Kayo na lumalang ng langit at lupa. Kayo na nagmamahal sa Israel, Lord God. Kayo na patuloy na tumitingin sa Israel, Lord God. At tunay nga po, ang lahat ng mga nangyayari sa bansa nito, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na nakikita nila kung gaano kakadakila, O Lord God. Father, we pray that may you continue to protect this country, O Lord God. Patuloy na turuan niyo po, Panginoon, ang mga Israelita, Lord God, na nakatira dito, O God, na tunay nga po magkaisa sila upang, Lord God, patuloy na maging malakas, Panginoon, sila sa kabila, Panginoon, ng kanila pong pinagdadaanan. At kagaya, Panginoon, ng sinabi ng Prime Minister, Lord God, to bless Israel. We know, Lord God, na patuloy kayong nagpapala sa bansang ito, Ama. Nawa, O Diyos, ay makita nila ang inyo po, Panginoong pagpo-cover sa bansang ito. Kayo na present help in times of trouble. Kayo na kayo po na shield, Panginoon, ng bansang ito, Lord God. Panginoon, patuloy na ingatan niyo po, O God, yung mga nakikinig mga sundalo, Lord God, from Air Force, Navy, Lord, ang mga sundalo na nasa ground, Lord God, even yung mga nasa Gaza, Panginoon, right now, yung mga naka-assign sa border, yung mga nandun, Panginoon, na mga kabataan pa, Lord God, na nag-ooperate, Lord God, ng mga Iron Dome, Father God. Tulungan niyo nga po sila, Panginoon, patuloy na pagbigay kayo ng kalakasan, O Diyos, sa kanilang physically, O Lord God. Salamat sa kanilang pagmamahal sa bansang ito. Nawa nga, O Diyos, ay patuloy nilang makita, O Lord God, kasi sinasabi po nila, O Diyos, na maliit lamang ang bansang ito, ngunit patuloy na nananalo, nagbibigay, Panginoon, ng malaking impact sa mundo. And Lord God, tunay nga pong makita nila that it is because of you, O Elohim, their Adonai, their Lord, O Lord God. Maraming salamat, Ama. At salamat sa pagre-remind din po sa amin sa gabing ito, Panginoon, na kayo, Panginoong Jesus, ay tunay na faithful, O Lord. Darating kayo, ipagtatanggol niyo ang bansang ito. Darating kayo, Panginoon, tunay na kukunin niyo po lahat ng nagtitiwala sa inyo, lahat na tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng inyo pong mga pangako, O God. And as we go out from this place, Lord God, we pray for your protection. We pray, continue, Panginoon, to protect us. Kami, Panginoon, at ang aming pong mga mahal sa buhay, ang aming pong mga employers, O Lord God.
Thank you for giving us life, Lord God. At sa mga chance na binibigay niyo, Panginoon, sa buhay na binibigay niyo, Panginoon, dalangin po namin na patuloy namin itong gamitin upang mag-glorify ang inyong pangalan, O Lord God. Maraming salamat, Ama, at patuloy po din namin dalangin, O God, ang iglesyang ito. Kayo po, Panginoon, ang tunay na magpatatag sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi po namin nakakasama, O Lord God, sa church na to. Dalangin po namin, Lord God, na makita nila ang importansya ng fellowship. Makita nila, Panginoon, ang pagpapalakas espiritual na siya nga po, Panginoon, pinakamahalaga, higit sa lahat, Lord God, na makita nila, Panginoon, bigyan nila, Panginoon, ng kahalagahan ang pagpapalakas at patuloy na paglagong espiritual, O Lord God. Father, thank you. Thank you sa mga kapatid na kasama ko, Panginoon, sa gabing ito dito sa iglesia, Lord God, dito sa sanctuary, Panginoon. Thank you for blessing each one, Father God. You know their hearts. You know our hearts, God. Alam niyo po, Panginoon, na may pangamba kami, that we are anxious, Panginoon, but we continue to trust you. We depend on you, Panginoon, dahil wala po kami pwedeng asahan kundi kayo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo. At tunay nga pong kagaya, O Lord God, ng sinabi ni Peter sa inyo, Panginoong Jesus, ibinigay namin ang lahat, iniwanan namin ang lahat. Ano ba ang aming makukuha? At alam namin, O Lord God, na kung kayo ang aming uunahin, Lord God, we have everything. Dahil sinabi niyo po na if we lose our life for you, Panginoon, we will gain everything, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you so much, Lord. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalingan. Salamat, O Lord God, sa kapayapaan din na ibinibigay nyo sa aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, Panginoon, na nag-aalala din po sa amin, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. At tunay nga pong patuloy na kayo, Panginoon, ang Diyos na may akda ng buhay. You are the beginning and the ending. Alam po namin, Panginoon, na tunay na kayo, O Lord God, ang nagbibigay at tunay na bumabawi ng buhay, O Lord God. Thank you, God. Thank you for the victory, Panginoon. At patuloy namin dalangin sa bansang Israel na sila nga po, Panginoon, ay tumalikod, O Lord God, sa mga Diyos-Diyosan at sumumba sila sa inyo, O God. Sa amin po, Panginoon, ng mga mananampalatayan, mga anak, help us, Lord, to tell them about the goodness, that the salvation, the Savior, the Lord Jesus Christ, whom they are waiting, came, Panginoon. At tunay nga po, pupunta kayo, Panginoon Jesus, dito muli upang itatag ang inyo pong kaharian, Lord. Thank you so much for that promise. We continue to hold on to that promise, Lord. Thank you for reminding us that you are true and faithful, O Lord. That you are a just God, Lord. Hallelujah. Bless and magnify your name. Itas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you and give you peace in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. God bless po, mga kapatid. Ganito. Ganito.